nating pag-uusapan patungkol kay Sara Diskaya. Ngayon, mga kababayan, katulad niyan kay Sara Diskaya, nakulong siya. Do you think, mga kababayan, kayanin ni Sara Diskaya yung pagkakulong niya? Hindi po, mga kababayan. Darating ang panahon, mga kababayan, na si Sara Diskaya ay kakanta din yan kung sino ang nasa likod niya. According nga kay Senator Antonio Trillanes. Diba? Po, pagdating sa mahalagang balita. Ito po, mga kababayan, ang sabi ni Senator Trillanes dito patungkol kay Diskaya. Ang sabi ni Senator Trillanes sa pagkakulong ni Diskaya, mga kababayan, wait lang nga. Bubuksan natin. Ito po, mga kababayan. Ayan o, si Senator Trillanes. Ito po ang sabi ni Senator Trillanes, mga kababayan. Ayan. Kay Sara Diskaya ngayong Pasko, meron pong advice si Senator Trillanes. Dapat niyang ma-realize, sabi ni Trillanes yan kay Diskaya, kay Sara Diskaya, dapat niyang ma-realize na ang tanging paraan lang para makalaya siya ay kung sasabihin niya ang totoong backer niya noong Duterte administration. So, ibig sabihin pala, mga kababayan, ibig sabihin pala ay makakalaya pa pala si Sara Diskaya. So, sa madaling salita, kasi hindi naman to sasabihin ni Trillanes kung hindi makakalaya. Ang sabi kasi ni Trillanes, dapat niyang ma-realize na ang tanging paraan lang para makalaya siya ay kung sabihin niya ang totoong backer niya noong Duterte administration. Kaya siya ay nakakuha ng 200 billion worth of project. Pwede bala yun, mga kababayan? Sa mga may alam po dyan sa batas. Kasi nakulong na siya eh. Na-warrant na siya, nakulong na siya. So, kung sakali daw na sabihin ni Sara Diskaya kung sino ang nasa likod niya, makakalaya daw siya. Pero, sa totoo lang, mga kababayan, parang may ganun ng possibility. Parang may ganung possibility. Kasi, ang napansin ko, mga kababayan, at sabi nga ni Trillanes, hindi naman daw si Sara Diskaya talaga ang utak dito. Si Sara Diskaya ay ginawa lang daw na tulay para makakuha ng project, at kung kumita man daw si Diskaya ng bilyon, mas malaki daw ang kinita ng mga nagbigay ng project sa kanya. Kasi bakit? Ganito yan, mga kababayan. Halimbawa ako, isa akong senador or congressman. Example lang ha. Bibigyan ko ng project si Diskaya worth 1 billion. Yung 1 billion na yon, sasabihin ko sa kanya yung 200 million nun sa akin. So, yung 800 million, siya na ang bahala kung paano niya gawin yung kalsada man yan, tulay man yan, or schools or buildings man yan. Basta sa 1 billion project, akin na ang 200. So, mas malaki ang kinita ni congressman or ni senador na nagbigay kay Diskaya ng project kaysa kay Diskaya. Bakit? Siyempre, hindi naman po pwedeng hindi ipatayo ni Diskaya yung tulay, or bahay man, or building man yan, or kalsada. Depende na rin kay Diskaya kung magkano ang kupitin niya. So, ibig sabihin, mga kababayan, yung nasa likod ni Diskaya na nagbigay ng project sa kanya ay mas malaki ang kinita. Kasi bakit? Hindi na siya mapapagod magbayad ng engineer, hindi na siya mapapagod magbayad ng architect kung paano gawin yung tulay o kalsada o buildings. At hindi na siya mapapagod magpapasahod sa mga tao. Hindi na rin siya mapapagod magbili ng mga materyales. Di ba? So kung kumita man ng bilyon-bilyon si Diskaya, paano pa ang mga politiko na nasa likod niya? So sa madaling salita, si Diskaya dito ay ginawa lamang tulay. Parang ano lang yan eh, mga kababayan, parang si Diskaya, alam niyo yung pamingwit? Para makakuha ka ng isda, si Diskaya yung pamingwit. Ikaw yung namimingwit. Si senador o si congressman yung may hawak ng pamingwit, si Diskaya yung pinapain mo doon para kagatin ng isda, para makuha mo yung isda. 'Di ba? Yung mga politiko, laway lang puhunan nila, 'di ba? Tama. Totoo 'yan.
Kaya sa totoo lang mga kababayan, kapag si Diskaya, ibubulgar niya kung sino ang nasa likod niya nung panahong administrasyon ni Digong, makakalaya nga naman siya. Pero, kawawa naman siya pagbalikan siya ng mga politikong ilalaglag niya. 'Di ba? Ganun yun mga kababayan. Pero may possibility ba na makakalaya siya kung sakaling ikanta niya itong mga politikong nasa likod ng pagbigay sa kanya ng project? Kasi yun ang sabi ni Senator Trillanes. Ang tanging makapagpalaya lang sa kay Diskaya ay sabihin nga ang totoong baker. Di ba? Sabihin niya ang totoong baker noong panahon ng Duterte administration. Kaya siya ay nakakuha ng 200 billion worth of project. Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, si Diskaya kung patuloy na hindi siya magsasalita, can't di yan makakalaya. Makakalaya daw mamalot kung sakaling ikanta nga ni Diskaya. Pero itong si Diskaya kasi mga kababayan, kaya siguro pumayag tong magpakulong. Bakit? Baka pinangakuan na naman to na kapag na presidente si Buday, maabsuelto ka. 'Di ba? Hindi siya makakalaya pero gagaan ang kaso niya. Parang ganun nga. Tapos ngayon mga kababayan, siguro itong si Diskaya pinapapili ito. Ito aking opinion ko lang to Baka pinangakuan na naman to na sige magpakulong ka lang dyan, hayaan mo na lang. 3 taon lang naman yan si BBM dyan maglagi. Oo, mapapalitan din yan. Kasi pag nanalo si Buday, iaabsuelto ka namin. Tapos tatanggalin ka namin dun at sasabihin namin sa Korte Suprema na wala kang kasalanan. Diba, Ma'am Jana Calunya, Merry Christmas po. Kaya ganun yung mangyayari, mga kababayan. 'Di ba? Hindi nananalo si Buday, paktay sa kulungan. Oo, ang tanong ngayon, paano kung hindi manalo si Buday? Habang buhay siya dyan sa kulungan. 'Di ba? Paano kung ang manalo ay liberal? Ito ang pinaka-challenging diyan, mga kababayan. Itong mga makukulong ngayon ng mga politician, mga contractor, at mga engineer dito sa DPWH corruption. Maraming itong mga pinapangakuan, sige magpapakulong kayo. Bakit? 3 taon lang naman yan si BBM dyan. Pag natapos ang termino niyan, tas pag ako ang nanalo, Ma'am LV Linares, salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much. 'Di ba? Pag ako nanalo dyan, or si Buday manalo, makakalaya din kayo. Sige, magpakulong lang kayo dyan. 3 taon na lang, tiis-tiisin ninyo. Paano kung ang Liberal Party ang manalo? Maano kung Liberal Party ang manalo? So habang buhay sila dyan makukulong, another 6 years na naman. Alam niyo, sa totoo lang, ito mga kababayan, based on my opinion, based on my observation, at sa aking pananaliksik, 80% po sa mga Pilipino, mas gustuhin nilang piliin si Leni. Totoo yan. Ang totoo mga kababayan, maskin ako, kung ako loyalista, kung ako papipiliin si Sara, Risa o si Leni man, mas piliin ko si Leni o si Risa kaysa kay Sara. Bakit? Hindi pa ba kayo nagigising? Nakita nyo naman kung gaano kawalang kwenta. Nakita nyo naman ngayon, pangalawang pangulo siya pero wala siyang kwenta. How much more pa pag naging pangulo pa yan? Ano na mangyayari sa ating bansa? Di ba? Kaya, sa totoo lang mga kababayan, sa totoo lang, kung si Leni lang naman at si Sara ang maglaban, mas piliin ko si Leni. Bakit? Kasi si Leni, napatunayan naman natin na walang korupsyon. Kahit sabihin man natin na medyo mahina siya nung time ni Digong kasi hindi naman talaga sila magkaalyado. Katulad ngayon kay PBBM at kay Sara. Hindi ko sinabi na si Sara ay walang power. May power siya kasi vice president siya. Pero kung i-compare natin si Leni at si Sara noon, na hindi din naman magkaalyado si Digong at si Leni, pero ang dami namang nagawa ni Leni. 'Di ba? Kapag may sakuna, nandun lumangoy. Kahit ganito kalalim ang tubig, andun lumangoy si Leni sa putik. Sa tubig baha.
Si Sara ni minsan hindi mo nakikita nung bumaha. Nakita nyo bang lumangoy siya sa baha? Putang inang yan. Wala kang makita. Si Lenny noon, nagbaha sa Iloilo, pumunta. Nagbaha sa saang lugar nandun. Nung pumunta ng Leyte, yung tubig hanggang tuhod, pumunta siya dun. Nakikita mo talaga, basang-basa. Lumalangoy pa nga. Sumisisid sa tubig. Si Sara, putang ina, pag may bagyo, kung hindi nag-outing, nanood ng concert. Kung may lindol, ang pinupuntahan yung patay, kakausapin niyang patay. Imbis na ang unahin niya kung paano masolusyonan yung mga bahay na nabiyak, nagiba dahil sa lindol, ang pinuntahan niya yung patay. Ang ano yung gagawin mo doon sa patay-patay na hindi naman babangon? Diba? Diyos ko. Tapos ngayon, napakasinungaling. Tapos nagpa-party-party. Pag may sakuna. Ay naku, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, bukod tanging mangyari lang para maabsuelto si Sara Diskaya at maging whistleblower siya, pareho kay, sino ba yung whistleblower noon? Si Binhorluy ba yun? No, dito sa PDAP ni Janet Napoles, si Binhorluy ba yun? Ganun ang gawin dapat ni Diskaya. Ang problema lang, baka nga napangakuan nga ito, no? Sige, magpakulong ka, tiisin mo, 3 taon lang naman yan. Pagbaba ni Marcos, ako naman. Yeah? Ako naman yung maging presidente. O sige, palayain ko kayo, absueltuhin ko kayong lahat. Ay, nako. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, yun po ang advice ni Senator Antonio Trillanes kay Diskaya. Pinayuhan ni dating Senador Trillanes ang kontratistang si Sara Diskaya na ituro kung sino ang mga backer niya. Ang gusto niyang maabsuelto at maging whistleblower at makalaya. Yeah. Naku, kung ako kay Sara Diskaya, ilaglag ko na lahat yan. Total, nakulong na din naman ako. Baka sakali, magbago pa ang isip ng ombudsman, ni Remulla, magbago pa ang isip. Kaso lang, nagbanta kasi itong mga Diskaya na never na silang makipagtulungan sa ICI. Ayun, never makipagtulungan, edi kulong. Yun, nakulong. Kung nakipagtulungan siya, edi hanggang ngayon, hindi pa sana siya nakulong. Edi sana maging state witness pa siya, magiging si Binhorluy. Diba? Ang problema kasi, nagmamalaki, nagmamatigas Ang akala nila sila yung susundin ng Korte Suprema at ng Ombudsman. Edi ngayon, kulong. Ayaw tumulong, kulong. Simple. Diba? Bandang huli, iyak yan si Diskaya. Diba? Sayang pera niya. Nakinig kasi kay Marco Beta. Sa totoo lang mga kababayan, kung yung tinawag sila ni Crispin Remulla, ni Boying, na makipagtulungan, edi sana ngayon ni si Diskaya whistleblower to, hindi to makukulong. May possibility pa dito, pwede pa to siyang pumunta ng Europe, doon naman yung bagong buhay, doon na tumira at wag na umuwi ng Pilipinas para hindi siya balikan ng mga politikong ilalaglag niya. Diba? Yung problema kasi nakikinig kay Piloka Diba? Ayun, anong nangyari? Kasi alam ko mga kababayan, pinangakuan to Sige, magpakulong ka, 3 years lang naman yan. Mawawala din yan si Marcos. Kung nakinig kay Boyeng, sana hindi siya nakulong ngayon. Nandun siya sa Witness Protection Program. Tignan mo. Ngayon, nagmamalaki, nagmamatigas. Ayun, nakulong. Di ba? Kinig pa kasi kay Piluka Isa din yung si Piluka, mababa ang quality ng utak bilang abogado yan Sabi ni Antonio Carpio, mababa daw yung quality yung pang-iisip. Diba? Diyos ko.